Ayan. Maraming salamat sa ating pong music team, sa pangunguna para tayo ay samahan na magpuri sa ating Panginoon. Excited ba kayo? Parang hindi naman. Excited. Ayan, pero bago ang lahat, can I ask everyone to just seatmate? Just look at them. Okay? Medyo, alam nyo na kung sino yung katabi nyo. Kakilala nyo na, di ba? Okay? Pero merong mga pagkakataon sa buhay niya, katabi mo na yan, na siya down. Hindi mo alam. O ngayon, kamusta ka? Ayan. Okay? Sabihin mo na rin, I am glad that you're here with us. Ayan. Kasi, napakahalaga na Tama po ba? Kasi hindi natin alam na baka may pinagdaraanan. Di ba? Yung bang simpleng pagkamusta lang. Simpleng pagyakap. Simpleng pagtapik sa balikat. Di po ba? Nakakagaan sa pakiramdam eh. Because nalalaman ng ibang tao na someone cares for them. Like how the Lord cares for all of us. Amen po ba? Di ba? Kasi marami tao hindi alam na ang Diyos to care for us. Kasi nga, hindi natin nakikita. Hindi natin alam. And again, the Lord is using people like you and me, okay, para iparating tabi mo or sa ibang tao that He cares for you. You. Okay, sige. Now, sino who was the first person na nakilala mo who was a real or legit Christian? Meron na ba? Yung talagang pag unang kilala mo pa lang, alam mo na ay, hindi rin. Oh, hindi rin, ha? Oo, baka hindi rin. Okay? No? Ngayon, nung nakilala mo yung tao na yon, ano yung naging impact niya sa buhay mo? Nagtuloy-tuloy ka ba sa iyong pananampalataya o natisod ka? Hindi lahat ng nakilala niyong Christian ay talaga namang, legit. Tama po ba? No? And sometimes, sa maraming pagkakataon, ito yung talagang nakatulong sa iyo sa iyong Christian journey. Tama? Meron ba dito nun? Yung talagang sobrang you are blessed na nakilala mo yung tao na yon, and hindi naman siya yung tinitingnan mo, pero because na-encourage ka, at natuloy ka, at naiisip mo, habang naiisip mo, ay si brother ganyan, ay si sister ganyan, siya yung nakatulong sa akin, para maging maayos ang aking Christian journey. Meron ba? Ayang inis yan eh. Maraming ganun kasi, di ba? Imbes na nakatulong, nakatisod pa. Bakit? Bakit kaya? Maraming reasons. Okay? Now, sa panahon po natin, na talaga naman ngayon, Gen Z ba? Or ano ba yung isa? Ha? Ano daw? Gen Z ba yung latest? O tayo yung Gen Z? Ha? Yung mga natin? Ha? Ano yun? Okay. Sige. In this age of AI generated images, okay? Kung minsan, we wonder, yung mga nakikita natin sa internet, siyempre yung physical, alam mo na kung ano yan. Hindi mo malaman if this is, kung ano mo ay talaga namang legit or is it for real? Diba? Let me show you something. Itong mga picture ito. Okay? This one is
called, ano nakikita nyo? Parang cartoons, di ba? Pero hindi yan cartoons. This is a real sculpture. Ang tawag dyan, Horizon, by Neil Dawson. Nakikita natin sa Gibbs Farm in New Zealand. Okay? No? Di ba? Mukhang AI-generated. It's a sculpture. Okay? Called Horizon. Okay? Alright, next. Ano nakita nyo? Hindi yan basura, libro yan, books. Na lumabas sa bintana. Okay? Di ba parang AI-generated, pero no. Sculpture. Okay? Yan po ay Falling Book or Falling Books sculpture by Alicia Martin sa Spain. Makikita po yan sa Spain. Okay? What else? Ito pa. Di ba? Parang unreal. No? Parang hindi totoo, pero totoo po yan. Ang tawag ay cube houses in Netherlands. Okay? Yan po ay mga bansa na nakita na natin sa internet. Gustong-gustong puntahan, pero hindi mapuntahan. Okay? Kaya meron tayong internet. And then lastly, hindi pinakagusto ko. Sa mga gustong kumain, mga mahilig kumain. Okay? Longaberger Basket Company. Yan po ay building ng isang basket company in Ohio, USA. Okay, di ba parang fake, but all of them are all legit. All of them are all real. Ikaw at all, lahat. Okay? Sometimes you are wondering, kahit po sa tao, okay, nag-wonder tayo, ito kayang mga tao na to who call themselves Christians are for real. O, tinan mo ulit yung katabi mo. Tinan mo ulit. Diba? Parang napaka-unreal. Yan. No? Totoo yung katabi mo. Nasaktan, nahihirapan, saya. Okay, totoo. Okay, pero ang tanong, real Christian ba? Legit Christian ba? Okay? And today, mga kapatid, we are going to look at what Jesus taught His disciples. Ano po? No? About genuine, authentic, real Christian. Gusto mo bang sabihin, I am a Christian? Kaya mo bang sabihin? Okay. So tayo po ay nasa serie pa rin ng One God, One Body, One Church. Anong kinalaman ng topic? For us to be able, na maging totoo, yung one God, yung one body, and yung one church para po sa atin personally, you have to really examine yourself first. Kasi hindi magiging totoo. Yung one God, yung one body, hindi yan magiging totoo. Yung one church, hindi yan magiging totoo sa atin. Agad, di mo naiintindihan yung reality ng pagiging Christian. Po ba? Diba? Last week, sinong Ate Jules. Ang topic niya ay One God. And it talks about, how na merong iisa lang God. The real true God. Why? Kasi, alam naman natin, na maraming gods. Tama ba? Sa panahon ng Israel, kilalang gods. Okay? And meron wala, no? Sa India, sa Hindu pantheism, alam natin na marami silang God. Maybe thousands, hundreds, maybe millions of gods. Okay? No? And last week, kung nakinig kayo kay Ate Jules, tama ba? No? Diniin na natin yung pagiging iisa ng Diyos. Tama po ba? No? Sabi diyan in Genesis 1:26, then God said, let us make man in our own image according to our likeness. Teka muna. Kala ko ba isa lang ang Diyos? Bakit us? Bakit our? Bakit kaya? Andiyan sabi sa Deuteronomy 6:4, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one.
Why is Jesus Christ claiming He is God? Kung merong God na iisa. Why is there the Holy Spirit that we call God as well? Tama? Bakit kaya? Na-explain ba yan last week? Nalaman niyo ba kung bakit? Nalaman niyo? Kung di niyo nalaman, it's because kulang pa yung ating legitimacy as Christian. Tama po ba? Mamaya, explain ko kung bakit. Okay? So today, okay, ang topic po natin, legit Christian. Hindi tayo mang-judge dito today. Okay? But, ang gusto lang natin ay malaman natin ano pa yung mga ways o kaparaanan para tayo ay maging legit Christian. Base sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga disciples. Okay po ba? Hindi siya sinabi ng libro sa inyo. Okay? Kasi marami yung mga books na lumalabas. No? How to be a real person, how to be a okay? But this one, we are talking about kung ano yung sinabi ng ating Panginoon sa kanyang mga disciples. Okay? I'm reading from Matthew 16:13. Pero bago po yan, kung meron kayong mga Bible, may Bible po ba kayong dala? Wala. May cellphone kayo na may Bible. Meron? Wala? Pakitaas. Pakitaas daw. And repeat after me. Okay po ba? Repeat after me. This is my Bible. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I will be taught the Word of God. And I boldly confess that my mind is alert and my heart is receptive. And my life will never be the same again. Okay. Matthew 16:13 to 17. It says there, now, when Jesus came into the district of Caesarea, he was asking his disciples, who do people say that the Son of Man is? And they said, some say John the Baptist, and others Elijah, but still others Jeremiah, or one of the prophets. He said to them, who do you say that I am? Simon Peter answered, you are the Christ, the Son of the living God. And Jesus said to him, blessed are you, Simon Bar-Jonah, because flesh and blood did not reveal this to you, but my Father who is in heaven. Can we all please bow down? Lord, we give you thanks and we glorify your name, Lord Jesus Christ, in this place today. Lord, sit on your throne of power, dispense your blessing over your people, Panginoon. Mangusap ka sa puso at isipan ng bawat isa, O Diyos. At tunay nga, Ama, na amin pong sinasaway ang kahit anong manggawa ng kasamaan, all the works and the lies of the evil one, at upang ang katotohanan mo lamang sa aming mga kasama ngayong umaga. Lord, gamitin mo lang ngayong lingkod upang maging iyong tungtungan, maging mouthpiece, Panginoon, at ikaw ang siyang patuloy na mangusap sa aming lahat. Purihin ka, madakilain ka sa aming kalagitnaan. May you be glorified, may you be magnified in this place and in our lives. In Jesus' name, amen and amen. All right. Legit Christians. Okay. Now, sa biyaya po ng Diyos, okay, yung si Apostle Paul at yung mga ibang apostol, okay, they prove themselves genuine followers of our Lord Jesus Christ. Okay, paano ko nasabi? In 1 Thessalonians 1:5, for when we brought you the good news, it was not only with words, but also with power. For the Holy Spirit gave you full assurance that what we said was true, and you know of our concern for you from the way we lived when we were with you. Okay? So, makikita po natin, malalaman po natin na it is not perfection ang kailangan ng Lord, but authenticity in believers. Yan po yung makapag-convince sa ibang tao that God and Christianity are real and legit. Pagiging totoo. O, tingnan mo.
di ba? Parang cartoons. Pero totoo yan. Totoo yan. Okay? No? Now again, yung authenticity, yung pagiging totoo po natin, yan yung magpapakita sa iba, okay, na God and Christianity are real and legit. Nakikita sa buhay. Your life is the testimony. Tama po ba? Okay, hindi yung sa sinasabi mo lang. Di ba? Kasi iba yung sinasabi mo lang sa nakikita ng tao. Amen? Okay. Ito po ang tatlong marks of a legit Christian. Okay? Base po sa katuroan ng ating Panginoon. Una, real talk. Ikalawa, real think. And then, ikatlo, real walk. Okay? Point number 1. Okay? Ano yung real talk? Okay? Who we say Jesus is. Sino ba para sa atin si Kristo? Tama? Last week, we learned about one God. Okay? At parte po nung pagiging, nung knowledge about the one and only God. Okay? Now, in Matthew 16, 13 to 14, okay? Tinanong niya yung kanyang mga disciple. Okay? Sino ba siya sa tingin ng ibang tao? At sabi nila, nung mga tinanong, ikaw daw ay si John the Baptist. Pero alam naman natin na hindi siya si John the Baptist. John the Baptist ay yung una na magpe-prepare ng the way para sa kanya. Okay po ba? And then sino pa? Sabi nila, ikaw daw ay si Elijah. Now, don't get me wrong. These are great people. In the Old Testament, inyong kagaya ni John the Baptist na magpe-prepare din ng daan para sa tunay na Mesiyas. Okay po ba? And still, others, Jeremiah, the prophet. Okay? Now, again, sabi ko nga kanina, itong mga tao na to, they were great people. They were great prophets. Okay? Yung ideology ng mga tao, they all fell short of the truth about who Jesus is. Tama? Malinaw po ba? Okay? Now today, ano kaya today? What do people say about Jesus? Okay? Meron pong ano yung tingin nila kung sino si Jesus, o pagkakilala na kay Jesus Christ. Okay? Now, ayan. So, una, sabi dyan, Jesus was a real person, but was not God. May nagsabing ganon. Sabi ng isa, Jesus was a great teacher, nothing more. Okay, and then number 3, Jesus was a wise man and a prophet who performed miracles and healed many. And then number 4, Jesus was a holy man, a wise teacher, and one of the many gods. Okay? So yan po yung pagkakilala na kay Kristo. Ang tanong, ikaw kapatid, who do you say Jesus is? Sino siya para sa'yo? Amen? And to the same question, okay, Peter answered correctly. Sabi ni Peter, you are the Christ, the Son of the living God. Okay? Napansinin po natin nung sinabi ni Peter yan. Okay? Sabi niya, you are the Christ. Okay? Anong ibig sabihin nun? The Christ is the Greek equivalent of the Hebrew word Messiah. Okay? Messiah means sent by God to be king and to be deliverer. Sa lengguwahe po natin, yung king and deliverer means Lord and Savior. Malinaw? And then, sabi niya pa, you are the Son of the living God. Alam po, ng mga Hudyo, they understood yung title na yon, which implied na yung tao na yon is God Himself.
Malinaw po ba? Are we clear? At yan naman po ay inaccept ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya, no? Sabi ni Jesus Christ sa kanya, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, because flesh and blood did not reveal this to you, but my Father who is in heaven." Ang sabi niya, hindi mo yan naisip. Hindi yan galing sa isip mo, hindi yan galing sa knowledge mo. Hindi yan galing sa natutunan mo. It was revealed to you by God the Father. Amen po ba? Malinaw po ba? Ba't kaya niya sinabi yon? Ba't kaya niya sinabi yon? Ang tanong, ikaw kapatid, how would you answer Jesus? How would you answer Jesus? Amen? Now, yung pong declaration ni Peter, yung pagiging deity o pagiging God ni Jesus Christ, okay? And not just amen, mga kapatid. Kaya nga, yung tugon, okay, ng ating Panginoon, okay, He Himself affirmed yung sinabi ni Peter. Okay? No? Sabi niya, tama ka dyan. Pero sinasabi ko sa iyo, hindi mo yan natutunan sa kung saan. It was revealed to you. Amen? Malinaw po ba? Kaya nga, coming to a correct conclusion about Jesus is not a mere intellectual exercise. It is the revelation of God's Spirit when He opens our spiritual eyes. Amen? Maliit pa lang ako, alam ko na that Jesus is God. Kasi when I was in elementary, naging sakristan po ako. Okay, at meron po kami mga tinatawag na catechism. So pinapakilala, meron ding religion na subject, no, when I was in elementary. Okay, I know who Jesus is. Alam kong God siya. Okay? Pero hanggang sa ako po ay naging high school, okay, ako po ay napasok sa Catholic school. Okay, so syempre dahil Catholic school ka, no, maraming mga something about religion na pag-aaralan mo. Okay, so I know who Jesus is. Tama? Pero all of them, lahat ng learning na yun about who Jesus is all just intellect. All head knowledge. Hindi ko talaga siya kilala. Until after 24 years. Amen? Nakilala ko lang siya nung ako po ay tumungtong ng Doha. Kaya nga special ang Doha sa akin eh. My heart is happiest when I'm here. Amen? So 20 years ago, 20 years na po ako sa Doha. Okay, 20 years ago, doon ko lang nakilala kung sino talaga si Jesus Christ. Not by head knowledge, not by book knowledge, but He was revealed to me by God Himself. Kaya ngayon, kilala ko kung sino siya. He is my Lord and my Savior. Kasi kung hindi, I would not be here right now. Tama ba? Diba, ang hirap naman na nagtuturo ako sa inyo ngayon about who Jesus is, tapos hindi ko naman pinaniniwalaan. Hindi ako sure kung sino siya sa buhay ko. Tama po ba? No? That's being Christian. You have to fully understand who Jesus is sa buhay mo. Amen? Malinaw po ba? Okay. Now, kaya nga, the bottom line question is this. Is Jesus God or not? Siya ba ay Diyos o hindi? Is He what He claims to be or not? Kasi kung hindi, wala na tayong pag-uusapan. Tama po ba? But He declared in many instances that He is God. Amen? Malinaw po ba? No? So in John 8:23-24, makikita po natin dyan, no? Sabi niya, "You are from below, I am from above. You belong to this world. I do not.
That is why I said to you, you will die in your sins, for unless you believe that I am who I claim to be, you will die in your sins. Parang sinasabi niya, ako, yung hinihintay nyo. Okay? John 8:5, Jesus answered, I tell the truth, before Abraham was even born, I am. Kung babalikan po natin yung word na I am, nasa Old Testament yan, di ba? Yan yung pagkakilanlan ng mga Jews, ng mga Israelites, about who God is. Tama? Yan yung pagkakakilala niya. I am. Di ba sabi ni Moses, anong sasabihin ko pagka nakausap ko yung mga kababayan ko? Sino sasabihin ko kung sino ka? God says, tell them, I am. Amen? Malinaw po ba? At sinabi rin ni Jesus Christ yun. Okay? In John 10:30, sabi niya, the Father and I are one. So, nasagot na yung question natin kanina. Tama ba? Kung bakit merong us, bakit merong our. Amen po ba? Ang sabi ni Kristo, the Father and I are one. So there's only one God. Amen? Revelation 1:8, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord God. I am the one who is, who always was, and who is still to come, the Almighty One. Okay? Hindi lang yan. He also accepted worship from people who encountered Him. Tama? Kasi kung di ka Diyos, you will not accept it. Tama? Amen. Now remember, si Peter, nung pinuntahan niya si Cornelius, pinatawag siya, di ba? Pag nung nakita niya si Peter, dali-daling nagpatira pa si Cornelius sa harapan ni Peter. Ano sabi ni Peter? Huwag kang, don't kneel down. Parehas lang tayo. I'm just a human being. Pinatayo niya. Pero bakit kaya? Doon sa St. Peter, no, simula pa lang sa pintuan ng simbahan, may nakaluhod na papunta sa harapan. Kung nakakagalaw lang yung rebulto ni St. Peter doon sa simbahan na yon, he would definitely say, you don't have to do that. I'm just a mere human being. Tama? Ganon din naman noong si John in Revelation, nung nakita niyo yung angel, di ba? Nagpatira pa din siya. What did the angel said? Tumayo ka dyan. I'm just a servant like you. Tama? But Jesus Christ, when people worship Him, hindi niya sinabi, tumayo kayo dyan. Because He knows He is God. Tama? Ano sabi dyan? Matthew 2:11, they entered the house and saw the child. Ito yung pagkapanak sa kanya, no? Sabi niya, saw the child with his mother, Mary, and they bowed down and worshiped Him. Sino yung nag-bow down? Yung wise men. Okay? Matthew 14:33, then the disciples worship Him. You really are the Son of God. Okay? Matthew 28:9, and they ran to Him, grasped His feet, and worshiped Him. Matthew 28:17, when they saw Him, they worshiped Him, but some of them doubted. Okay? Luke 24:52, so they worshiped Him, and then returned to Jerusalem, filled with great joy. And in John 9:38, and He worshiped Jesus. Ito yung bulag na kanyang pinagaling. Okay? Malinaw po ba? Okay. Kasi, kung siya po ay good man lang, if he was just a good man, okay, sabihin niya sa mga tao na yan, do not worship me. Tama po ba? Like sinabi ni Peter, sinabi nung angel, okay? Even his disciples testified that Jesus was God. Okay? In 1 John 2:1-2, sabi diyan, my dear children, I am writing this to you so that you will not sin. But if anyone does sin, we have an advocate who pleads our case before the Father. He is Jesus Christ, the one who is truly righteous. He himself is a sacrifice that atones for our sins, and not only our sins, but the sins of all the world. Sino raw yun? Sino yung nag-atone? Sino yung nagbuhos ng kanyang dugo para sa kasalanan natin lahat? Jesus Christ. Okay? Kaya nga only the sacrifice of pure, unblemished Lamb of God was acceptable to God for the payment of our sins. Amen? Alright. So, ano bang ibig sabihin ng real talk? Real talk means we declare with full conviction yung siguradong sigurado ka. Okay? May conviction galing sa Holy Spirit.
that Jesus is the Savior, that Jesus is the Lord, the King, and the Master of our lives. Malinaw po ba? No? Alright. So next is real think. Ano ibig sabihin ng real think? It means, ano raw yung sineset natin? What we set our minds on? Saan natin itinutuon yung ating mga pag-iisip or kaisipan? Okay? Matthew 16:21, it says there, From then on, Jesus began to tell his disciples plainly that it was necessary for him to go to Jerusalem and that he would suffer many terrible things at the hands of the elders, the leading priests, and the teachers of religious law. He would be killed, but on the third day, he would be raised from the dead. Okay? So in here, makikita po natin, no, na sinasabi niya na sa kanyang mga disciples, ano yung mangyayari sa kanya. Okay? But, Peter rebukes him for saying such things, okay? Pero again, mababasa po natin dyan. In 22, sabi niya, no? Peter took him aside and began to reprimand him. Nirebuke niya yung sinabi ng ating Panginoon. For any such things, sabi niya, Heaven forbid, Lord, he said, this will never happen to you. Bakit kaya sinabi yun ni Peter? Okay? Clearly, no? Napakalinaw po, no? Na hindi tama yung kanyang iniisip. Malinaw po ba? Di ba? Jesus turned to Peter and said, Get away from me, Satan. You are a dangerous trap to me. You are seeing things merely from a human point of view, not from God's. Okay? So, malinaw na alam ng ating Panginoon na yung sinasabi ni Peter is not really coming from Peter. Tama? No? Yun lang ay idinidikta sa kanyang kaisipan ni Satan. Tama? And we all know that Satan is the father of, you know, the father of may biyenan. Ganun ba? Yun ba si Satan? Yung mga galit sa mga biyenan dito. Walang ganun, ha? Walang ganun. Wala dito yon, nasa iba. Nasa labas yon. Okay. No? So, Satan is the father of lies. Yun lang ang pwede niyang gawin sa'yo. Tama? Tama po ba? So, kaya naman, sa bawat lie na sinasabi niya sa'yo, in this case, kay Peter, no? Sabi ni Peter, Heaven forbid, Lord, hindi yan pwedeng mangyari sa'yo. Hindi yan mangyayari sa'yo. Okay? But, napakalinaw, it has to happen kay Jesus Christ. Kaya nga sinabi niya eh. Diba? Ito yung mga mangyayari sa akin. It has to happen. Pero itong si Peter, nagmarunong. Sabi niya, hindi yan mangyayari sa'yo, Lord. Akong bahala sa'yo. Tama? Nangyari nga, 'di ba? No? No? Nung hinuli si Jesus Christ, siya yung nauna na gumawa ng aksyon. Pero yung aksyon niya, mali rin. Tama po ba? O yung mga hindi nakakaalam, nung hinuli, si Peter rin naglabas ng tabak. No? Tinaga yung isang soldier, napukutol yung ilong. Tenga ba? Naputol yung tenga, di ba? Naputol yung tenga. So, nakita natin that really, things are happening. Okay? It must happen. It must happen. No? Para magkatotoo yung mga sinasabi ni Kristo. Okay? Alright. So, again, no? Yung iniisip ni Peter is just more of his discomfort with the Messiah's suffering and death rather than God's plan. Okay? Kaya nga, no, ang kailangan mangyari, we all need to set our minds on things above. Tama? Tama po ba? Di ba? Iset mo yung iyong isipan sa mga makalangit na bagay. Amen? Not on earthly things. Why?
Bakit kaya? Colossians 3:1-2, it says here, since you have been raised to new life with Christ, set your sights on the realities of heaven. Ngayon na Christian ka na, you know the reality of heaven. Tama? Where Christ sits in the place of honor at God's right hand. Think about these things, or think about the things of heaven, not the things of earth. Nakakalungkot, we encountered one person, Sabi niya, nakikinig ako ng preaching ni Pastor ganyan. But also, I'm also listening to Pastor yung nagki-claim na siya ay si Kristo. Sabi ko, nakakalungkot naman, ba't ganon? Okay na sana eh. Kasi yung una niyang sinabi, pinapakinggan niya si Pastor Peter Tanchi ng CCF. Sabi ko, that's good. That's good, nakikinig pala siya. Tapos sinabi niya, nakikinig din ako kay Pastor. Kaya ang sabi niya, I don't believe in heaven. I don't believe in hell. Sabi niya, because heaven and hell is here now. Itong nangyari sa atin daw is already hell and heaven. Why? Kasi, ano yung kanyang kaisipan, yung kanyang natutunan, nagmi-mix na. Tama po. Ikaw ba naman, makinig ka sa tao na nagkiklaim na siya si Kristo? Alam naman nating lahat. Di ba? When someone claims he is the Christ, he is a false prophet. Sinabi naman niya sa Bible. And alam naman natin how he will come back. Nakita na ba natin siya na bumalik? Nagaling sa ulap at nakasakay sa kabayo? Hindi, di ba? Tama ba? Ano nangyari? Nakakulong na. Di ba? Why? Hindi kasi tama. Hindi totoo. Hindi legit. Tama? So that is why, sige po, let's all clap for the Lord. Hindi ba? Kaya nga mag-iingat tayo lahat sa pinapakinggan natin. Sa sinusunod natin. Kasi marami yung magagandang magsalita. Talagang nakakadala ng tao, nakakadala ng damdamin. But then again, it's all not, hindi dapat nagpapadala ka sa emosyon mo. Tama? And again, ulitin ko po sa inyo, knowing God is not, or knowing Jesus, hindi po yan intellect. It will be revealed to you by God Himself. Tama po ba? Malinaw po ba? So mag-iingat kayo ha, mag-iingat ha. Alright. Kaya nga, the things most important to God are eternal. Tama? Hindi yung comfort mo. Di ba? Ang gusto ng Diyos, saan ka pupunta? Amen? Kaya nga dumadaan ka sa maraming hirap ngayon. Kung tama yung kaisipan mo, you would think, bagay sa akin to para palakasin ako bilang Christian. Pero ang thinking mo, ang Diyos, pinapahirapan ako. Wala akong pera, wala akong makain. Mali. Tama. Yung hirap na dumarating sa iyo, kapatid, yan ay bawat pagsubok para ikaw ay patatagin. Malinaw? Hindi ka pinapahirapan ng Diyos. Kasi kung kailan pa ako naging Christian, saka pa dumami problema ko, dumami pa utang ko. Kasalanan mo yan. Utang ka kasi eh. Tama ba? Kasi hindi naman pinangako sa iyo na kapag ka naging Christian ka, all will be well, all will be rainbows and butterflies. Di ba? Hindi sinabi yan. Ang sabi sa atin, there will be trouble. Yun ang sigurado. Pero hindi tinapos ng Panginoon. Ang sabi niya, but take heart. I have overcome the world. Nagsalita siya bilang tao. Bilang tao. Ang sinasabi niya sa atin, I am your example. Na kaya ko, sabi mo sa katabi mo, makakaya mo rin. Amen. Why? Hindi importante sa Diyos yung comfort mo. Ang importante sa Kanya, yung pagpunta mo
sa piniprepare niyang mansion. But, kailangan mo magtiis. Yung mga nangyayari sa'yo, magpapalakas yan sa'yo para makapagtiis ka. Our life as a Christian is a race. Lahat po tayo sumali sa race, sa takbuhan. It's not a matter of who will go first. Kung sino gustong mauna, pwede na pong mauna. It's not a matter of that. It's a matter of finishing the Christian race. Malinaw po ba? It doesn't matter how long. Pero kailangan mo magtiis. Persevere. Kasi di ba, sabi naman sa atin, yun lang nagtitiis ang siyang makakatapos. Pag hindi ka nagtiis and you give up, talo ka na. Tama? Talo ka na when you give up. Amen? Are we clear? Okay. So, ang sinasabi ng ating Panginoon kay Peter was that he was setting himself or he was setting his mind on what is temporal, not eternal. Amen? No? So, sinasabi rin po sa atin na iset mo yung mind mo sa mga bagay na talaga namang eternal, hindi yung temporal. Why? Lahat ng meron tayo ngayon, these are all temporary. Tama? Bagong cellphone, bagong bag, bagong damit, bagong kotse, bagong girlfriend, bagong gupet, bagong facial. Di ba? Bagong retoke. Walang problema dyan. Pero again, all of those are temporal. Di ba? Ang daming tao nagpapakinis. Tumatanda na, ayaw na may kulubot. Ano ginagawa? Nagpapabotox. Pasasaan din, maliwala kayo. Kukulubot pa rin yan. Tama? Marami mga kababaihan, 50 na, 60 na, aba naman, ang suot. May tawag sa Pilipinas yung ganun kaigling short. Hindi ko na sasabihin kasi masyadong censored. Okay? Basta yung ganun. 50 ka na, 60 ka na. Bira. Pilit na pilit. Tandaan po natin, ang matandang puno, labas na ugat. Hindi na magandang tingnan. Okay? Lahat ng bagay niyan, they are all temporal. Anong pagpapaganda mo sa sarili mo, anong pagkuha mo sa lahat ng maraming bagay, lahat yan mawawala. Hindi mo yan masasama sa hukay. The Bible says, dumating ka sa mundo ng hubad, babalik ka sa kanya ng hindi naka-CK, hindi naka-Tommy, hindi naka Louis Vuitton, naka-Chanel. Hindi. Sino makikinabang ng lahat ng meron ka? Pag nawala ka. Pamilya, oo. Pag-aawayan lang. Okay? So set your eyes or set your minds on the eternal. Okay? And other than God in heaven, there are two things that will forever last, or that will last forever. Okay? Yan po ay salita ng Diyos. And of course, people. Amen? Kaya nga, don't use people. You love people, don't use them. You use money, tama? You love people, not the other way around. Okay po ba? Okay? No, kaya nga dapat tayo ay laging nakatuon sa makadiyos na bagay. Oh? Tayo po ba ay hungry? Gutom ka ba? Gutom na ba kayo? Pero hindi yun ang tanong ko. Ang tanong ko, are you hungry for the Word of God? Amen. Diba? Why kasi, when we read the Bible, we are engaging kay Jesus Christ. Why? Because He is the Word. Tama? Malinaw po ba? Okay. He is the living Word. No? Alright. So maraming mga bagay na pwede mong ituon ang sarili mo. Pag-aaral ng salita ng Diyos, pagsasaliksik, okay? Paghahayag ng salita ng Diyos, pag-share ng salita ng Diyos, okay? And we need to learn, okay,
to look at people through the eyes of Jesus Christ. Ano ba yung dapat niyang gawin? Ano ba yung gagawin niya? Tama po ba? You know? Kaya nga, yung ating pong prayer life, yung ating prayer lives, it reveals what we set our minds on. Sino ba yung pinapag-pray mo? Ano yung pinapag-pray mo? Lord, sana, mas dumami pa yung pera ko para makatulong sa iba. Tama. Tama yun, di ba? So, kailangan, alam mo kung saan mo sinaset yung mind. Okay? So, do we pray for people? And do we take advantage of drive appointments or divine appointments? No? Yung opportunities to tell others about the gospel. No? Ephesians 2:8-10, it says there, God saved you by His grace when you believed. And you can take credit for this. It is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done. So no one or none of us can boast about it. For we are God's masterpiece. He has created us new in Christ Jesus so we can do good things He planned for us long ago. Amen? So the Word of God tells us, mga kapatid, to go and make disciples. It is our main job. Tama po ba? No? Amen po ba? Why? Because people are important to God. Importante ka sa Diyos, kaya ka nandito ngayon. Somehow, some time ago, may nag-share sa'yo. Tama, mali? Di ba? Hindi ka naman basta nagpunta rito. Oh, I'm searching. I found you. Hindi naman ganun. Di ba? At some point in your life, may nagtanim ng salita ng Diyos. Siguro sinabihan ka ng, ay sister, God bless you ha. Tapos na-struck ka agad. Kasi, for once in your life, doon ka lang nasabihan ng God bless you. Alam nyo ba na yung pa lang, you're already planting the seed. Hindi ko naman sinasabi nyo lang sabihin nyo ha. Sinasabi ko lang, sa marami pagkakataon na meron ka, okay, if God permits, mabilis lang talaga. Yun lang yung time na meron ka. Wala kang 5 minutes to share the Word of God. Di ba? Yung masabihan mo lang yung tao, God loves you. God bless you. Yun lang, nagtatanim ka na ng salita ng Diyos. And I know na lahat tayo nakaranas na yan. At some point in our life, nasabihan ka. Or, marami kang time, nasharean ka. Kaya ka nandito ngayon. Amen po ba? Malinaw po ba? Okay. So, real think means that we set our minds on what is the most important to Jesus. Amen? Malinaw po ba? Ano ba yung importante para kay Jesus Christ? You and me. And therefore, ang sabi niya, go, make disciple of all nations. Kasi hindi pwedeng matigil sa'yo. Hindi pwedeng tapos na sa'yo. Amen po ba? Kailangan magtuloy, tuloy, 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 hanggang sa mapagod ka at kunin ka na ng Lord. Pero hindi pa ngayon. Huwag muna. Amen po ba? Malinaw po ba? Okay. Lastly, palakpakan kasi last na. Happy kayo, no? Kasi last na. Okay, real walk. Ano daw yan? Real walk means how we live our lives. So napapagtagni-tagni nyo na ba? Anong kinalaman ng ating series na One God, One Body, One Church? Okay? No? O, tapusin natin para malaman natin, no? Now, what is there sa buhay po natin that is proof positive? Meron ba? Ano ibig sabihin ng proof positive? Yung
evidence, yung absolute existence of the reality of God. What is there in your life that is proof positive, evidence yung nakikita sa katotohanan ng Diyos sa buhay mo? Ano yung mga pagbabago are being wrought? Ano yung ibig sabihin ng wrought? Okay? Yung nasa shape or yung na-perform in your experience today that is proof positive in a world screaming for reality that God is alive. Meron ba? Ano ang mga bagay na yan? Amen? Ang sabi po ng Bible sa atin, that we bring the aroma of Jesus into this world. Amen? Yan ay napaka-amazing na description of a legit Christian. Okay? Pero ang tanong, how should we live our lives? At yan po ay tinuro ng ating Panginoon sa kanyang mga disciple. In Matthew 16:24, ang sabi dyan, then Jesus said to His disciples, if any of you wants to be my follower, ano raw ang kailangan mong gawin? Sabi niya, you must give up your own way. You must take up your own cross and follow me. Amen? Yun yung kanyang tinuro. So sabi niya, dun sa una, sa point number 1, sabi niya, you deny yourselves, you become a servant to others, or you become a slave for all. Amen? Malinaw po ba? In Mark 10:43-44, it says there, whoever wants to be a leader among you must be your servant, and whoever wants to be first among you must be the slave of everyone else. So, bakit niya nasabi yan? Kasi may point, no, dyan sa pagkakataon na yon, nagkatalo-talo yung mga kanyang mga disciple. No? Pag ang Panginoon ay nasa, sino bang kanya nasa gilid, nasa kanan, nasa kaliwa? Narinig ng ating Panginoon. Sabi niya, okay, magtalo-talo. Kung gusto mong maging the best, gusto mong maging leader, sabi niya, you must be your own servant. You must be a slave for everyone. Okay? Madali, mahirap. Madali, mahirap. Mahirap mag-serve, di ba? Pero yun ang kailangan mong gawin. Amen po ba? No? This is how we should live our lives. Sabi niya una, deny yourself. Amen? Ano pa? Sabi niya, you take up your cross. Kung minsan yung pong taking up your cross, ayan po ay nami-misunderstood ng napakadami. So people think na yung cross is somebody, no? Na medyo nahihirapan ka. And sometimes people think yan ay mga circumstances. Okay? Or kung ano-ano pang mga nagpapabigat sa buhay mo. Okay? Pero hindi po. Okay? Yan, sabi nila, itong mga to, yung mga tao, yung mga circumstances, yung mga kailangan mong buhatin sa buhay mo, bibigyan mo sa buhay mo, para ikaw ay sumusunod kay Kristo dahil nahihirapan ka. Tama? Hindi po ganon. Okay? This actually means, mga kapatid, that we die or that we all die to ourselves. Tama po ba? Paano ko nasabi yon? Remember, doon po sa panahon ni Kristo, anyone carrying a cross is a dead man walking. Tama, mali? Pagka ang sentensya mo, ipako sa krus, parang sa atin, silya elektrika. Wala na yon. Sigurado ka na nun. Di ba? Or little injection. Wala na yon. No? Kumbaga parang you are just waiting for your time to die. Ganon din po sa panahon nila. When you are carrying your cross, naghihintay ka na lang na mamatay. So, sabi niya, you take up your cross. Ibig sabihin, you die to yourself. Amen po ba? Are we clear? No, our old self must die. No? It must be crucified with Christ. Colossians 3:5, it says there, so put to death the sinful earthly things lurking within you. Hindi naman sinasabing ikaw.
Hindi naman sinasabing, mamatay ka na. Hindi ganon. Ang sinasabi sa atin, kailangan mamatay yung sinful nature, yung earthly things that is lurking within you. Hindi ng pagkakagamit, no? Lurking. Parang sa mga horror film. Di ba? No? Yung the killer that's lurking in the shadows. Mga ganyan. Parang kasalanan, di ba? No? Yun yung kasalanan, yung lurking, only lurking within you. No? Hindi nakikita ng iba, pero alam mo na you are sinning. Kasi sabi mo, wala namang nakakita. No, yun yung tinatawag na lurking. Okay? Hindi alam ng tao, alam na alam mo, at alam din ng Diyos. Kala mo ba? Okay? Have nothing to do with sexual immorality, impurity, lust, and evil desires. Don't be greedy. For a greedy person is an idolater, worshiping the things of this world. And in Galatians 2:20, ang sabi sa atin, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Amen? So, taking up your cross is dying to yourself. Dying to your old nature. Malinaw po ba? Yun ang ibig sabihin ng taking up your cross. Hindi ibig sabihin yan, pahirapan mo pa yung sarili mo. Amen? Are we clear? Okay. And then, lastly, sabi niya, you follow me. Teka muna. Yung unang sabi mo, I must deny myself. Ang hirap. Ikalawa sabi mo, I must carry my own cross. Ang hirap. And then ngayon, sabi mo naman, sundan ka. Mas lalong mahirap. Tama po ba? Mahirap ba? Mahirap po ba yon? So, to accompany Jesus, okay, it means to lead Him or to be your leader. Alam ng ating Panginoong Hesukristo, okay, kung saan siya pupunta. Tama? Malinaw po ba? At alam din niya kung saan kanya gustong dalhin. Amen? So, hindi yan blind following. Tama po ba? When you follow Christ, alam mo na ang sinusunod mo may kalalagyan or may pupuntahan. Tama po ba? Malinaw po ba? In 1 John 1:22, sabi diyan, my dear children, I am writing to you so that you will not sin. But if anyone does sin, we have an advocate who pleads our case before the Father. He is Jesus Christ, the one who is truly righteous. Kanino ka pa susunod? Malinaw po ba? Kanino ka pa susunod? So to walk with Jesus or to walk like Jesus is to live like Him as we observe how He walked through His Word and through His people. Amen? Malinaw po ba? Okay. Alright. So kaya nga, yung real walk, okay, real walk means we live like Christ. Malinaw po ba? Okay? Lumakad tayong kagaya ni Kristo. For us to be able to fully understand yung ating series na One God, One Body, and One Church. Kasi you will never understand na kailangan natin malaman yung iisang Diyos. Kung sino ba talaga yon. Kasi baka mamaya kung sino na yung Diyos na sinusunod natin. Tama po ba? Kagaya ng kwento ko kanina. Diba? We need to be one body. Kailangan, kung iisang katawan tayo, kailangan iisang iniisip natin. Tama? Malinaw po ba? Iisa ang iniisip nating lahat. Meron mang diversity sa ating lahat in terms of how we live, kung ano yung gusto mo sa buhay, pero dapat meron tayong unity of knowing who Jesus is. Tama po ba? Meron tayong unity on how we live like, kasi isa lang naman tao yan eh. Tama? Isang tao lang yung example natin, yung sinusunod natin.
At some point in your life, maaring magkamali ka, mangyayari yan. Tama? Mangyayari yan. Magkakamali ka. Pero, dahil nga meron kang Kristo, alam natin lahat na siya pa rin yung gumagawa ng kaparaanan para tayo makabalik sa kanyang lahat. Amen? At tayo bilang Christians, huwag na tayo lumayo, dito na lang muna sa loob. Dito sa LOLCM, kailangan niisa yung ating pagkakilanlan kay Kristo. Tama? Ano ba yung mga ginagawa niya na dapat din natin gawin? Malinaw po ba? Ano ba yung iniisip niya na dapat din natin isipin? Are we clear? Kaya nga meron tayong, anong tawag dyan? Yung doctrine. Statement of faith. Alam niyo na ba yung ating statement of faith? Alam niyo na ba yung ating mission vision ng LOLCM? Nandun po lahat ng kailangan nating malaman. As LOLCM, kailangan alam natin ang lahat ng yan. Para naisa sa pamuhay natin, ay eto kami. Tama? Ano raw yung ating mission? Pakibasa nga po. Ano po? Sige po. Amen. Malinaw ba sa atin yun? Okay. Alright. So, kaya nga ang tanongin mo ulit yung katabi mo, are you for real? Are you legit? Totoong Christian ka ba? Amen. Kasi, alam niyo po ba, no, na there is nothing we can give in exchange, for our souls. Amen? There is nothing that will profit tayo pong lahat in this world in comparison to the infinite and eternal value, ng ating pong mga kaluluwa. In Matthew 16:25-27, it says here, if you try to hang to your life, you will lose it. But if you give up your life for my sake, you will save it. So, do you need to die for Him? Okay? And what do you benefit if you gain the whole world but lose your own soul? Is anything worth more than your soul? For the Son of Man will come with His angels in the glory of His Father, and He will judge all people according to their deeds. Amen? Now, ito po ay both warning and an encouragement para po sa ating lahat. Amen? Warning because we should walk with Jesus. And encouragement that following Jesus through, or though it has a great price or cost, it is worth it. It is worth it. Following Christ is worth it. Amen po ba? Siguro sa mga panahon ngayon, hindi mo maiisip yon. Kasi you're enjoying your life. Tama? Pero ngayon pa lang dapat you are setting your mind on things above. Pagkatapos ng lahat ng ito, what will happen to me? Amen po ba? Kasi ngayon hindi mo malalaman yan eh. Hindi mo yan iisipin while you are enjoying your life. Malalaman mo lang yan pagka nandun ka na sa age of Hallelujah Ministry. Alam niyo yung Hallelujah Ministry? Pagkasali ka na doon, alam niyo kung anong age yun? Yung malapit ka ng kunin ng Lord. Mag-Hallelujah, Hallelujah Ministry. Yun na yun. Okay? Malinaw po ba? So kaya nga, again, para maging malinaw sa atin yung ating serye, One God, One Body, and One Church, you have to first make sure sa sarili mo, personally, na you are a legit Christian. Why? People will see. Malalaman nila. And the way you, the way you talk, the way you think, and the way you walk.
Amen po ba? Ano yung lagi lumalabas sa bibig mo? You say you're a Christian, ano yung lagi lumalabas sa bibig mo? Bad word? Puro bad word? Puro ikaw? Ako? Ganyan? Ako lang ang bida? Ako lang ang tama? Apology? Di ba? Okay? Ano pa? Real think? Ano yung nasa isip mo? Yan ba ay kagaya ng iniisip ni Kristo towards other people? O punong-puno ka ng inggit? Punong-puno ka ng galit? It will see kung paano ka lumakad. The real walk. Okay? Paano ka raw namumuhay? Is it Christ-like? Or not? Amen? So kaya naman, let us live our lives with real talk, real think, real walk for the glory of God alone. Amen po ba? At magiging totoo sa atin yung ating pong serye. Okay? One God, one body, we are one church. Amen po ba? Can we all please bow down? Lord Heavenly Father, we give you glory and we thank you, Jesus, for who you are, for what you have done, and for what you will do sa amin po mga buhay pa. Lord, ngayon pa naman nagpapasalamat na kami sa umaapaw na pagpapala na iyo pong inihahanda para po sa aming lahat. And Lord, we thank you dahil kami po ay ginagabayan mo to be a legit Christian. Lord, marami man kami mga pagkakamali, marami man kami mga pagkukulang, Lord God, towards you. Alam po namin, Panginoon, na kami po ay tinutulungan mo by your grace, Panginoon, na makatapos, Lord God, ng aming pong Christian walk. Kaya naman, Father, as long as we live, Lord God, we will give glory to you alone. Lord, we thank you for today. I speak blessing, Lord God, for all my brethren. Lord, pagpalain mo po sila sa kanilang mga mahal sa buhay, Lord, at ikaw lamang ang siyang patuloy naming mabigyan kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless everyone.